Magandang araw, grade 7. Maaari na kayong magsiupo. Meron akong inihandang aktibidad na kung saan magpapakita ako ng larawan at inyo itong huhulaan kung ano ang ibig sabihin ng nasa larawan. Kung sino ang unang makakahula kung ano ang ibig sabihin ng larawan ay siyang makakatanggap ng gantimpala. Ang unang larawan. Ano kaya ang nasa larawan? Mahusay. Sa pangalawang larawan, ano ang nakikita ninyo sa pangalawang larawan? Mahusay. Sa pangatlong larawan, ano ang nakikita nyo sa pangatlong larawan? Mahusay. Sa pang-apat na larawan, ito ay isang kotse. Mahusay. Ngayon naman, class, base sa aktibidad na ating ginawa, may idea na ba kayo kung saan patungkol ang ating tatalakayin ngayong araw? Yes, Rene? Mahusay. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa pangangailangan at kagustuhan. Kapag sinabi natin ang salitang pangangailangan, class, may idea na ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng pangangailangan? May idea na ba kayo kung ano ang ibig sabihin ng salitang pangangailangan? Mahusay. Mahusay. Ang salitang pangangailangan ay tumutukoy sa mga bagay na kailangan ng mga tao, nating mga tao upang mabuhay sa pang-araw-araw. Halimbawa na lamang dyan ay ang pagkain, tirahan, hangin, at kasuotan. Ito rin ay tinatawag na human basic needs, na kung saan kung wala ang isa sa mga ito ay maaaring tayong humantong sa kamatayan or hindi tayo mabubuhay kung wala ang mga ito. Naiintindihan ba kung ano ang kahulugan ng pangangailangan? Mahusay. Ngayon naman, dumako tayo sa kahulugan ng kagustuhan. May idea na ba kayo kung ano ang kagustuhan? Mahusay. Maaaring tugunan o hindi tugunan sapagkat hindi nakasalalay ang buhay ng tao dito. Kapag sinabi nating kagustuhan, ito ay tumutukoy lamang kung ano yung mga bagay na gusto nating makuha. Or kung ano yung mga bagay na gusto nating makuha or hindi, kahit wala ang mga ito ay maaari pa rin tayong mabuhay. Naiintindihan ba ang kagustuhan? Halimbawa ng kagustuhan ay ang cellphone, bag, at kotse, na kung saan kahit wala ang mga ito ay maaari tayong mabuhay. Sa tingin nyo, class, ang cellphone ba ay kailangan o kagustuhan? Mahusay. Ang isang cellphone ay maaaring kagustuhan or pangangailangan. Sapagkat ngayong panahon ay pwedeng kagustuhan dahil pwede natin itong hindi makuha or pwede itong pangangailangan dahil kailangan na natin ito sa communication sa ibang bansa or sa ating pag-aaral. Ngayon naman, class, ating talakayin kung sino naman ang nagsulong ng hierarchiyang pangangailangan or ama ng psychology or psychology. Andiyan si Harold Maslow. Na kung saan si Harold Maslow ay tinaguri ang ama ng psychology or psikologo. At hindi lang siya isang ama ng psychology, kundi isa din siyang ama ng kilusang humanistic. Siya din ang nagsulong ng hierarchiyang pangangailangan. Alam niyo ba kung ano ang hierarchiya ng pangangailangan? Ay, hindi.
So, ating tatalakayin mamaya kung ano ang 5 sinulong ni Harold Maslow na hierarkiya. Na kung saan andyan ang pangangailangang physiological or psychology, pangangailangang pangsiguridad o kaligtasan or tinatawag na safety needs. At ang pangtatlo naman ay pangangailangang magmahal, makiisa o makipagkaibigan. Ang pang-apat naman ay ang tinatawag na self-esteem o ang pagganap sa pagkatao. Ang panglima naman ay ang tinatawag na self-actualization o pagganap ng pangkatao. Unahin muna natin talakayin kung ano nga ba ang pangangailangang physiological. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing kailangan ng ating katawan upang manatiling normal ang takbo nito. Sabi ko nga kanina, ito yung pag sinabi nating pangangailangang physiological, ito ay tumutukoy sa mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Gaya lamang ng hangin, tubig, tirahan, at pagkain. Kung wala ang mga ito ay maaaring humantong sa kamatayan ang mga tao. At ang sunod naman ay ang pangangailangang pangsiguridad o safety needs na kung saan ito ay tumutukoy sa kapayapaan, kaayusan, katahimikan, at kalayaan. Na kung saan ito ay kailangan ng nating mga tao upang mabuhay ng tahimik, mapayapa, at maayos. Na kung saan halimbawa dyan ay kaayusan sa pamilya, pangsiguridad sa kalusugan, at ating kalayaan. Naiintindihan ba ang pangangailangang pangsiguridad? Mahusay! Sunod naman nating talakayin kung ano nga ba ang pangangailangang magmahal, makisapi, at makipagkaibigan. Meron ba kayong mga kaibigan, kalaguyo, o pamilya? Mahusay! Ang pangangailangang magmahal, makisapi, makipagkaibigan, ito ay tumutukoy sa pakikisalamuha ng tao sa ibang tao. Na kailangan nating makipagsalamuha sa ibang tao upang tayo ay matawag na marunong makipagkaibigan. Or hindi naman tayo mabubuhay ng tayo lamang. Kailangan din natin ang ibang tao upang mabuhay. Naiintindihan ba? Gayon din ang pangangailangang magmahal. Kailangan din nating mga tao na mahalin at magmahal. Napakasarap sa pakiramdam kung tayo ay minamahal, tama? Tama. At masarap din sa pakiramdam kung meron tayong pamilya na matatakbuhan sa kagipitan o meron tayong pangangailangan. Naiintindihan ba ang pangangailangang magmahal, makipagkaibigan, at makisalamuha? Mahusay. Ngayon naman, dumako tayo sa pang-apat na hierarkiya ni Harold Maslow, na kung saan tinatawag itong pagpapahalaga sa kaganapang pagkatao o self-actualization. Dito, kaya na nating respetuhin yung ibang tao. Tumutukoy lamang ito sa respeto sa ibang tao. Lagi lamang tatandaan na kapag sinabi natin self-actualization, ito ay kaya na nating makipagsalamuha sa ibang tao, kaya na nating mapag-isa, kaya na nating irespeto yung ibang tao. Naiintindihan ba ang self-actualization? Mahusay. Ang sunod naman ay ang Sinong kausap
ay ang pagpapahalaga sa kaganapan ng pagkatao or self-esteem. Ito ay tumutukoy sa respeto at pagpapahalaga mula sa ibang tao. Napakasarap sa feelings, sa pakiramdam kung pinapahalagahan ka ng ibang tao, tama? Napakasarap din sa pakiramdam kung nire-respeto ka ng ibang tao. Kaya naman, pag sinabi nating pagpapahalaga sa kaganapang pangkatao or self-esteem, ito lamang ay tumutukoy sa respeto o pagpapahalaga ng isang tao sa atin. Naiintindihan ba? Mahusay. Ano na nga ba ulit ang limang hierarchy ng pangangailangan? Mahusay. Ito ay ang pangangailangang pisyikal, pangangailangang magmahal o makisapi o pangangailangang seguridad o kaligtasan o tinatawag na safety needs. At ang pang-apat naman ay pangangailangang magpakatao or self-esteem. Ang pang-lima naman ay tinatawag na self-actualization.